Isang pinagpalang umaga po mga kabiyaya. Mari ko po ba kayong aniyahang tumayo? God is good! And all the time, hallelujah! Isang papuring palakpak para sa ating dakilang Diyos. Oh, hallelujah! Sama-sama po tayong umawit. Papurihan ang ating Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari, ang ating Panginoong Yesus. Amen? Tunay nga na dahil lamang sa biyaya ng ating Panginoon, tayo ay nakakatayo sa Kanyang harapan. Amen? Kaya naman, sama-sama natin ideklara, we are still standing but by the grace of God. Amen? Hallelujah! Let us declare it. You gave me courage to believe that all your goodness I will see. 'Cause if it had not been for you standing on my side, where would I be? If not for your goodness, if not for your grace, I don't know where I would be today. If not for your kindness, I never could say I'm still standing. If not for your mercy, if not for your love, I most likely would have given up. If not for your favor, I never could say I'm still standing. But by the grace of God, hallelujah. Thank you for your amazing grace, oh God. To you I lift my offering. Set my heart on higher things. 'Cause if it had not been for you standing on my side, where would I be? If not for your goodness, if not for your grace, I don't know where I would be today. If not for your kindness, I never could say I'm still standing. If not for your mercy, if not for your love, I most likely would have given up. Not for your favor, I never
to your name, Jesus. Oh, your grace is so amazing, oh God. Thank you, Lord, that we can enter the throne of grace by the blood of the Lamb, by the blood of Jesus Christ. Thank you, Lord, that by your grace, oh God, we are here worshiping you in spirit and in truth. And thank you, Lord, that in your presence truly there is fullness of joy and pleasures forevermore. Hallelujah. Let us worship his majesty. Oh, grace, grace, grace. Grace, glorious grace. Grace, glorious grace. At the cross
Your grace is so wonderful, O God, too wonderful for comprehension. Your name, O Lord Jesus, is so beautiful, beautiful, beautiful. Thank you, Lord. It's so beautiful, O God. Your grace, O Lord, is so amazing. Thank you, Lord, that we are enjoying this grace bestowed upon us. Because you have said it in your words, at the cross, it is finished. Your blood was shed and washed us white. And thank you, Lord, that we are here, free to worship you in spirit and in truth. Thank you, God, for this abundance of grace, that we can confidently say, you are Abba, Father, and we are your sons and daughters, but by the blood of the Lamb. Thank you, Lord. Worthy is the Lamb. Oh, worthy, worthy, worthy is the Lamb that was slain to receive honor, glory, and praises. To him who sits on the throne and unto the Lamb be glory, honor, power, and majesty. To your name alone, Lord Jesus Christ, forever and ever. And everybody say, Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Bago po tayo umupo, pakibati po ang iyong katabi ng 2 thumbs up, QR, Charito. Praise the Lord. Let's give the Lord a clap of praise. Clap your hands to the Lord. Come on. Hallelujah. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, hallelujah. Let's give the Lord a clap of praise. Hallelujah. Amen. This is the day the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Can you say amen? Amen. The psalmist says, I will rather be a doorkeeper in the house of the Lord than dwell elsewhere. Magandang umaga mga kabiyaya at sa mga nanonood sa broadcast pong ito, anumang oras po nyo napapanood, magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi. Ako po si Bishop Emmy. Ito po ang worship on site as well as online ng the Lord's Community at EMI Community. If you are watching this broadcast for the first time, please like us on Facebook as well as follow us on Facebook. Bago po nagkaroon ng pandemya nung nakaraang taon, dito po sa EMI ay meron pong 6 services para po sa kaalaman ng mga nanonood sa broadcast po na ito. 6 a.m., 8 a.m., 10 a.m., 3 p.m., 5 p.m., at 7 p.m. Over 1,000 people come here in a given Sunday to worship the Lord. Pero dahil nga po sa pandemya, nagkaroon po ng lockdown, nagkaroon po ng quarantine, at nagkaroon po ng restrictions. Dahil dito, nagkaroon po ng mga pagbabawal sa mga religious gatherings. Hindi lang po sa mga religious gatherings, kahit anuman pong public gathering. Pero dahil po sa kabutihan ng Diyos, ngayon po ay umiigi na ang lagay sa ating bansa at maging sa buong mundo. Natatandaan niyo po mga kapatid, kahit anong lakas ng unos, tumitigil din. Naniniwala po tayo mga kapatid na patuloy nagaganda ang lagay ng mundo sapagkat ito po ang kalooban ng ating Panginoon. Can you say amen? Ngayon po ay pinapayagan na ang mga pagtitipon, ang mga religious gathering under 50% seating capacity. Bakit ko po ito sinasabi sa inyo? Sapagkat para po sa mga nanonood sa broadcast po na ito, na maaring narito po kayo sa Valenzuela City o malapit po sa aming syudad. Malugod po namin kayong inaanyayahan to join us in one of our 4 services. Sa ngayon po, 4 na services po muna ang aming ino-offer dahil po sa restriction. Ito po ang 6 a.m., 8 a.m., 10 a.m., as well as 3 p.m. Join us on site.
We believe you will experience the difference because there is nothing like to be with the people of God, worshiping the Lord in spirit and in truth. Can you say amen? Palakpakan muna natin si Lord. Amen. So kung narito po kayo sa Valenzuela City o malapit man lang sa Valenzuela City o kahit malayo, dahil may kasabihan, kahit malayo, basta gusto, pwede. Kami po ay matatagpuan dito po sa EMI Center at the very heart of Valenzuela City, NLEX Valenzuela Exit. Madali pong makita ang amin pong center. Ito po ay completely wasteable. Itatype nyo lamang po sa inyong Waze, Emmanuel Ministry Institute. At kayo po ay makakarating dito po sa EMI Center. Join us and experience the difference. Palakpakan natin si Lord. Amen. Amen. Maraming salamat po sa lahat ng naparito sa araw po na ito para sumamba sa ating Panginoon. At maging sa mga nanonood sa broadcast po na ito, maraming salamat po sa pagsama nyo sa amin dito po sa online broadcast. Please, prepare your communion elements because at the end of this message, we will together declare the power of the finished work of the Lord Jesus Christ. Let me encourage you also to worship the Lord with your offering. As it is written, honor the Lord with your wealth. Proverbs chapter 3, verse 9. Before we further proceed, nais ko pong samantalahin ang pagkakataong ito na pasalamatan po ang ating mga kabiyaya na naging bahagi po ng ating pananambahan noong nakaraang linggo. Ang ating po mga kabiyaya, Brother June Polistico, Miss Dulce, Nonoy Suniga, Marco Season, Brother Bobby and Sister Noemi. Palakpakan natin ang Panginoon sa kanilang buhay. Thank you so much for joining us last Sunday and also leading us in our worship. Of course, our very own TLC Praise and Worship Band. You did very well. Hindi ko sana gusto sabihin ito, pero sasabihin ko na rin. Sabi ni Miss Dulce, ang galing daw ng TLC, Praise and Worship Band. Maraming salamat po sa inyong mga talento na pinapagamit po ninyo sa paglilingkod sa ating Panginoon. Of course, how could I forget this? The people who work behind the scene, ang atin pong Brother Jed, the Banana, and of course, Pastora Jam Domingo. They work so hard behind the scene. Sila po yung mga nagsisipagtrabaho sa atin pong computer, sa atin pong editing, and of course, with the production team. Thank you so much for making this broadcast really a blessing to the body of Christ. Malakas sa palakpak para kay Lord. Come on, give Him praise. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Pakibati muna ang inyong katabi ng 2 thumbs up. You are Charito, blessed and highly favored. Amen. Everybody shout, I am Charito. I am blessed and highly favored. And those who are watching this broadcast for the first time, maybe you are asking the question, what in the world Charito is? Charito is a Greek word, literally means blessed and highly favored. Ang senyas po niyan, 2 thumbs up. Kasi ang ibig sabihin po ng 2 thumbs up, highest approval. Kaya pag sinabing Charito, 2 thumbs up. Pagka isa lang, Chari 1. Pag dalawa, Charito. Blessed and highly favored of God. Give Him praise. Hallelujah. Thank you so much for joining us today. I believe God has a message for us today. Sa araw po na ito ay atin po ipagpapatuloy ang atin pong bagong series. Ang title po, The Bible
explains. The Bible explains itself. Part 2. Let's commit this first to the Lord. Let us pray. Our dearest Father in heaven, we are so very, 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 very thankful for how you have guided us today. This is a beautiful day. This is the day that you have made. We are committed to rejoice and be glad in it. Thank you that weeping may last through the night, but joy comes in the morning. This is a beautiful day. We commit to you this learning time as we always do, and even as we always pray. Everything that will be said and done only for the glory of your name and for the blessing of everyone. This we pray, Father, only in the name of your Son, our Lord and Savior, Jesus Christ, by the power of the Holy Spirit. And everybody will just simply shout, Amen. Come on, give him praise. Hallelujah. Now, bago po tayo magpatuloy, kailangan po nating mag-review sapagkat review is the basic part of learning. Remember, repetition brings retention. It is important to establish the fact that the Bible is the Word of God. Dahil ang ating pong series, The Bible Explains. So everybody say, the Bible is the Word of God. The Bible is the Word of God. One more time, louder. The Bible is the Word of God. Mahalaga po yun. Kasi yun po yung affirmation. Para ma-appreciate po natin ang series na ito, dahil lahat po ng mga issues na atin pong itatouch sa series na ito ay supported by the many verses of the Bible. Na siya namang hindi tinatanggap ng iba at maraming relihiyon. Tulad po ng inclusionism, universalism, and preterism. Openly, they deny the Bible is the Word of God. Even they have the audacity to publicly declare that the Bible is not the Word of God. All I can say is, shame on them. Because we believe with all of our heart that the Bible is truly the Word of God. Can we say that again? The Bible is the Word of God. One more time. The Bible is the Word of God. Na madalas ko po ito sinasabi sapagkat ito po ay napakahalaga. Kailangan po nating itong ilagay sa ating isip. Hindi po natin kailangan ipaliwanag ang Biblia. Kailangan ang Biblia ang nagpapaliwanag sa kanyang sarili. Because if we do explain the Bible, we are placing ourselves above the Bible, and the Bible is at the mercy of our limited understanding. Delikado po yun. Mapanganib sapagkat ang Biblia ay nalilimitahan sa limitado mong kaunawaan. And the Bible is the Word of God forever settled in heaven. The Bible says in Psalms 119 verse 89. So always remember that the Bible is the Word of God. Kung meron pong isang bagay na gusto ko pong matandaan nyo sa kabuuan ng series na ito at mamakat sa ating kaisipan, ang Biblia ay salita ng Diyos. Lahat ng ating katanungan na makakaapekto ng ating pong kaligtasan, palaging merong sagot ang Biblia. So, let's do this again. Review basic affirmation about the Bible. 4 pong affirmations ito. Basic, very basic, fundamental, and yet very important. Malakas, sabay-sabay, babasahin po natin. Sit up straight. Fasten your seat belt. Ready? Number 1. The Bible is the Word of God. Number 2. The Word of God is Spirit. Number 3. The Word of God is all about Christ and His finished work. Number 4. The Word of God is a revelation. Laging ilagay sa isip, the Bible is the Word of God. Can we say amen?
Sa umaga po na ito, o sa araw na ito, o anumang oras po niya napapanood ang broadcast po na ito, ang atin pong sasagutin na tanong ay ito. How does the Bible explain this? Can your name be erased from the book of life? Paano ipaliliwanag sa atin ng Biblia ang issue na ito? Ang iyong pangalan ay maaring mabura sa aklat ng buhay, na ba't kailangan po nating sagutin ang issue na ito? Bakit? Meron po bang mga pastor at mga simbahan na nagtuturo na ang pangalan ay nabubura sa aklat ng buhay? Meron. I'm sure kung ako po'y magtatanong at magpapataas ng kamay, ay magtataas kayo ng kamay sapagkat may kilala kayong pastor o maaring ang simbahang pinanggalingan ninyo ay ganyan ang turo. Sulat, bura, sulat, bura, sulat, bura. Nung ikaw ay maligtas, isinulat ang pangalan mo. Nung ikaw ay magkasala, binura. Nung magsisi ka, isinulat uli. Nung ikaw ay magkasala, binura. Nung ikaw ay nagsisi, isinulat uli. Kaya ang kalagayan ng pangalan mo sa aklat ng buhay, sulat, bura, sulat, bura. Di kaya mapunit ang papel? Hindi ba katagalan pagsulat ng sulat, bura ng bura ay napupunit na ang papel? Ito ba ay pwedeng mangyari? Ang pangalang nakasulat na sa aklat ng buhay ay maari pang mabura? Meron po mga nagtuturo ng ganyan. In fact, personally, may mga kilala po akong mga pastor o mga bishop pa. Mga pumoso, kilala sa buong Pilipinas, ang iba'y kilala pa sa buong mundo. Pag binanggit ko ang kanilang pangalan na hindi naman po kailangan makikilala nyo sila o makikilala sila ng maraming nanonood sa broadcast po na ito. Ang mga pagtuturo po nila ay walang kasiguruhan ang iyong kaligtasan. Para kang lumalakad sa manipis na yelo o sa ibabaw ng alambre na pag nagkamali ka o nagkasala ka, burado na ang pangalan mo sa aklat ng buhay. And the sad part is this, meron silang binabasang verse na pinagbabasihan ng kanila pong turo tungkol sa ang pangalan ay nabubura sa aklat ng buhay. Bago po tayo pumunta doon sa talata na yon, kailangan po natin munang establish ang kahalagahan ng pag-unawa ng talata. So let me give you a crash course on hermeneutics. Ang hermeneutics po ay isang subject sa seminaryo o sa Bible school. Dito po sa EMI, meron din po tayong subject na hermeneutics. Isang taon po itong pinag-aaralan sa atin pong Pastors Academy 101. 1 year pong pinag-aaralan ng mga pastor ang hermeneutics. But let me just give you a crash course. So yung isang taong pinag-aaralan, kukunin lang natin ng 10 minuto. Kaya kapit ng maigi, napakabilis po nito. Now you see, now you don't. So kapit ng maigi, sapagkat mabilis po ito, dadaanan lang natin para meron po kayong awareness kung paano inaalam ang kahulugan ng talata. Hindi po binibigyan ng kahulugan, tinutuklas at inaalam para hindi naman po tayo nangangapa. Bakit ko po ito kailangan gawin? Kasi ilalantad ko sa inyo in a little while, yun pong bersikulo na ginagamit nila na ang pangalan ay nabubura. At patutunayan ko sa inyo, mali ang kanilang unawa sapagkat ito po ay talatang kinuha mula po sa maling konteksto at maling kahulugan. So I will explain that to you. But first, let's do a very, very quick look at hermeneutics. So let's ask the question, what is hermeneutics? So let me define. Hermeneutics is the science and art by which the meaning of the text is discovered. It is the science and art
by which the meaning of the text is discovered. Ang keyword po dyan, discovered. Tinutuklas mo sa teksto ang kahulugan. Hindi mo binibigyan ng kahulugan. Napansin niyo po yung ating series, The Bible Explains. You do not explain. You do not give meaning to the text. You simply discover the meaning in and from the text. The scripture interprets itself. In the same manner, the Bible explains itself. Ganun kahalaga po yon, sapagkat hindi po naatang sa balikat ng pastor ang pagpapaliwanag sa Biblia. Kasi kung ang pastor ay kapos sa kaunawaan, magiging kapos ang kanyang paliwanag. Pero kung ang Biblia mismo ang nagpapaliwanag, tulad ng ating paniniwala, the verse is the voice of God. Can we say that together? Louder. Now, bakit po importante yon? Sapagkat if you cannot show me the verse, I am not obligated to believe you. Lagi kong sinasabi sa inyo yan, mga kabiyaya, at maging sa mga nanonood sa broadcast po na ito. Kung hindi ko maipapakita sa inyo ang verse, hindi po kayo obligadong maniwala, sapagkat yun ay opinion ko lang o opinion ng sino mang nagsasalita. Pero kapag meron ng bersikulo, kailangan na tayong manahimik. Tumiklop na tayo dahil nagsalita na ang Diyos sa pamagitan ng kanyang salita. Bakit po ito tinatawag na science at bakit ito tinatawag na art? Let me explain further. It is called science because when you say science, it involves laws and principles. Kapag sinabi nyo namang art, it means there is a proper way of doing certain things. For example, dancing is an art. Is there a proper way of dancing? Kung mo ba gumagalaw ka lang ay sumasayaw ka na? Hindi. Merong tamang pagsayaw. Kapag hindi tama ang pagsayaw, masakit sa mata. Para kang poste ng miral kung binabali. Galaw-gaw lang ang galaw mo, pero hindi po graceful. Bakit? You are not doing it the proper way. In the same manner, when you look at the scripture, you have to do it properly. There is a proper way to discover the meaning. And what is the proper way? Using laws and principles governing the discovery. Pag sinabi niyong science, laging merong laws and principles na nag-govern. There are 7 major principles. Major principles plus 101 minor principles, so to speak. Ang marami sa mga prinsipyo pong ito ay atin pong mababanggit along the way. I-mention ko po sa inyo as we discuss, lalo na kapag ka ito ang kailangan nating malaman on a particular discussion. Another thing I want you to remember in this subject of hermeneutics are 2 words, exegesis and eisegesis. Yung exegesis, I want to orient you with this because it is important. Yung exegesis, ang word na ex meaning out. Yung eisegesis, yung word na eis, the prefix eis meaning into. Kaya magkakontra po yan. Ex, out, eis, into. Pag sinabi niyong exegesis, ang meaning out from the text. Kaya ang arrow papalabas. Galing sa loob ang meaning out from the text. Pag sinabi niyong eisegesis, the meaning is into the text. Meaning, bumasa ng text, kumuha ng kahulugan sa labas, dinala sa teksto. Kagaya nung pastor na kumukuha ng meaning sa Google. I-Google mo. You just cannot do that when you look at the Holy Scripture. Hindi mo pwedeng gamitin ng Google o anuman pong libro na sulat ng sino mang pantas o nagpapakapantas para ipaliwanag
ang Bible. Pinapaliwanag ng Bible ang kanyang sarili. All you have to do is approach the Bible with a humble heart and accept the Bible as the Word of God. Ang marami po sa mga bumabasa ng Biblia, gusto nila ang Bible kapag ito'y pumapabor sa kanila. Pero pag binasa nila at para silang binabalatan ng buhay at ang salita ng Diyos ay tumatama sa kanila, ayaw nila. Kaya yun po yung mga namimili ng teksto. Kapag ang verse, pabor sa pastor, pabor sa simbahan, pabor sa doktrina nila, Word of God daw. Kapag ang verse ay kumukontra sa pastor, kumukontra sa simbahan nila, o kumukontra po sa doktrina nila, hindi daw Word of God. Sulat lang ni Pablo, sulat lang ni Pedro, sulat lang ni Santiago, o kung sino man Poncio Pilato. Mali yun. Hindi tayo pwedeng mamili ng bersikulo na papabor lang sa atin. Ang salita ng Diyos ay banal at ito'y para sa ating lahat. That's why we believe the Bible is the Word of God. Can we say that again? One more time. Diyan po sa dalawang salita po na yan, exegesis, eisegesis, mali po ang eisegesis. It's wrong. You do not give meaning to the text. You do not give meaning to the text. You do not bring meaning into the text. You only discover the meaning in the text and pull out from the text. That is exegesis. Yan po yung tamang hermeneutics. Now, another question I need to ask is this. Is hermeneutics biblical? Kasi may mga pastor na hindi naniniwala sa hermeneutics. Sabi nga nung isang pastor, hermeneutics ba kayo? Wala yan sa Bible. Basta mahalaga ka, meron kang revelation galing sa Holy Spirit. Paano mong malaman na ang revelation ay galing sa Holy Spirit kung hindi umaayon sa Biblia, gayon ang Biblia ay authored by the Holy Spirit? Pwede bang ang Holy Spirit na nagbigay sa ng revelation ay kokontra sa Biblia na ang Holy Spirit din ang may author? Hindi pwedeng magbangga. Kaya pag yung revelation na natanggap mo, kung kanino man Poncio Pilato nang galing at hindi umaayon sa salita ng Diyos na sa namang kinasihan ng Banal na Espiritu, hindi po yan galing sa Diyos. Dahil hindi pwedeng magbangga-bangga ang salita ng Diyos. So the question is hermeneutics biblical? Let me show you. Luke chapter 24, verse 27. And beginning with Moses and all the prophets, he, referring to Christ, explained to them, referring to the two disciples, what was said in all the scriptures concerning himself. The word explain there, the Greek word is hermeneo. Literally means to interpret. Hermeneo, that's where we get the word hermeneutics. Hermeneo is a verb. Ang noun po niya ay hermenea, which is interpretation. Hermeneutics, it is the science and art by which you discover the meaning of the text. It is important that we remember that. Sa Latin, interpretari. It is important that you remember interpretation. Hermeneutics. Hermeneutics is perfectly biblical. One thing more, keep this in your mind. Whenever you read the scripture, always remember this. The scripture as a whole was written for us, but not all verses are directed to us. I want to say that again. It is extremely important. The scripture as a whole, the whole scripture, was written for us, but not all verses are directed to us. Why we say this? Kasi po, meron tatlong grupo na bumabasa ng Biblia. Mayroon tatlong grupo na sinulatan sa Biblia.
at bumabasa ng Biblia. Let me show you. 1 Corinthians chapter 10 verse 32. The Apostle Paul writes, "Give none offense neither to the Jews," the first group, "nor to the Gentiles," the second group, "nor to the church of God," the third group. So there are three groups in the Bible. May mga verses directed to the Jews. May mga verses directed to the Gentiles. May mga verses directed to the church of God. Kaya kailangan pag binasa mo yung verse, you have to read it in its context para alam mo sinong may sulat, sino ang sinusulatan. Of course, because the Bible is inspired by God, we can benefit in every part of the Scripture. Dahil yan ay salita ng Panginoon. Pero at least maintindihan mo, para malaman ang tunay na kahulugan ng teksto, alam mo particularly kung kanino nakadirekta ang verse na ito. But when it comes to application, of course, we can apply the scripture or any verse of the Bible for that matter in our everyday life. Always remember, there is only one interpretation and many applications. You can apply the verses of the Bible in many ways, but there can be many interpretation. Hindi pwedeng maraming interpretation. Hindi pwedeng kanya-kanya. Remember, binanggit ko sa inyo last week, hindi pwede ang private interpretation. There has to be a proper way to interpret the text. Now, going back to the original question. How does the Bible explain this? Can your name be erased from the book of life? Pwede bang mabura ang pangalan na nakasulat na sa aklat ng buhay? I'll show you the verse. Ginagamit nila itong verse na ito para i-establish ang fact sa New Testament church, kung saan naroon tayo, na sinasabi nila, ang pangalan ay nabubura gamit ang verse na ito. Now, let me give you the verse. Exodus chapter 32, verse 32. "But now, please forgive their sins. But if not, then blot me out of the book you have written." Now, sino po ang nagsasalita? Si Moses. Sino po ang kanyang kausap? Ang Diyos. Ano po ang sinabi niya sa Diyos? Sa wikang Pilipino. Kung hindi mo patatawarin ang kanilang kasalanan, burahin mo na ang aking pangalan sa aklat kung saan ito naisulat. Hindi po nakalagay aklat ng buhay. Pero ininterpret nila na ito yung aklat ng buhay na pwedeng burahin ang pangalan. Ang sabi ni Moses, if you will not forgive them, because he was begging God, asking God to forgive the sins of the Israelites, he said, blot me out or erase my name out from the book you have written. Now, ininterpret nila ng tinutukoy na book dito is the book of life. Ininterpret nila na pwedeng mabura ang pangalan sa aklat ng buhay. Now, interpret po natin ito gamit ang tatlong principle. Principle number 2 says, interpret the Old Testament in the light of the New Testament. Ito bang binabasa nating verse, Old Testament o New Testament? Very good. So, for us to understand this text, you have to use the New Testament text to turn on the plus light, tutukan ito para maintindihan natin. Remember, ang Old Testament text ay shadow. Ang New Testament text, flashlight. Kapag may dumaan na anino sa bintana ninyo at di mo alam kung sino, kailangan mong buksan ang ilaw para makita kung sino o ano ang anino. You are reading an Old Testament text, Exodus chapter 32, verse 32. So in a little while, I'm going to show you a New Testament text that would explain this text. Remember, napakadali para sa pastor, i-disregard lahat yon.
para lang po proteksyonan yung kanilang nakalakihang doktrina at ayaw nilang magbago. Gusto nilang baguhin ang salita ng Diyos, pero hindi nila gustong magbago dahil ito ang sinasabi ng salita ng Diyos. Gagamitin din natin ang principle number 3, interpret the scripture in the light of the new covenant. Remember, ito po yung nakasulat sa Old Testament under Mosaic covenant. Mosaic covenant. Ang nagsasalita si Moses, ang kausap ay si God. Hindi tayo kasali sa Mosaic covenant. Isipin nyo kung anong laking kalituhan, kinukuha nila yung conversation na naganap under Mosaic covenant, cut and paste, ipinapasok sa New Covenant kung saan nandun tayo, and then they will make a sweeping statement. They will say, ingat ka, baka mabura ang pangalan mo sa aklat ng buhay. Puno ng salop. Dapat ka nang kalusin. You see? Kaya mga Kristiyano sa loob ng simbahan namumuhay sa takot. Di ba? Yan ang madalas pinapanakot ng mga pastor. Pag di ka nag-ika po, naku po, mabura ang pangalan mo sa aklat ng buhay. Pag di ka nagsisimba, pag di ka nananalangin, pag di ka nagbabasa ng Bible, mabura ang pangalan mo sa aklat ng buhay. I tell you, brothers and sisters, madaling abusuhin ang Biblia kapag ito'y gustong gawin ng sinumang religious leader without taking into consideration the meaning of the text. Remember, gumagana lang ang mga abusado kapag may gustong magpaabuso. Tapos na po ang panahon ng kamangmangan. Pwede nating malaman ang kahulugan ng salita ng Diyos sapagkat the verse is the voice of God. Everybody shout, the verse is the voice of God. Gagamitin din natin ang principle number 5, interpret the text according to the correct usage of the word. So gamit ang tatlong prinsipyo po na ito ng hermeneutics, makikita po ninyo na ang paggamit ng Exodus 32:32 upang ituro sa bagong panahon na ang pangalan ay nabubura sa aklat ng buhay ay mali, mapang-abuso at delikado. Now, basahin natin muli, Exodus 32:32. But now, please forgive their sins, who sins the sins of the Israelites. But if not, then blot me out from the book you have written. Now, ano po yung word na book? Ito ba'y tumutukoy sa book of life? Ang Hebrew word na ginamit po dyan ay sefer. Ang ibig sabihin po ng sefer, a book, remember, not the book, iba po yung the book, the book, ito pong sefer, a book, a record, a tally, a list, a record of the living, in other words, census. Pinabubura ni Moses ang kanyang pangalan sa listahan ng mga buhay at ilipat na sa listahan ng mga patay kung hindi rin lang patatawarin ang bayang Israel. May listahan ba ng mga buhay? Meron din bang listahan ng mga patay sa ating panahon? Nakalista rin ba ang mga buhay? Nakalista rin ba ang mga patay? So sinasabi po ng sefer, it is a record of the living. Now, Psalm 69 verse 28, ginamit din po yung word na sefer. Let me show you. Psalm 69 verse 28. Let them referring to David's enemies, mga kaaway ni David, let them be blotted out of the book of the living. Dito naintindihan natin na yung tinutukoy na sefer is the book of the living and not be written with the righteous. Sa makatwid, the same Hebrew word, sefer, book of the living. Sefer, referring to the record, the list, referring to the census. Now, the Living Bible
gives us a clear picture, or should I say, even a clearer picture of this verse. Let me give you Psalm 69 verse 28 from the Living Bible. Let these men, the enemies of David, the enemies of God, let these men be blotted from the list of the living. Napansin niyo po, yung pong word na Sefer, Book of the Living, ang translation ng The Living Bible, List of the Living. Sa Tagalog, listahan ng mga buhay. Pag nawala ka sa listahan ng mga buhay, saan ka malilista? Mga patay. Kaya ang sabi ni Moses, kung hindi mo patatawarin ang bayang Israel, alisin mo na ang aking pangalan sa listahan ng mga buhay at ilipat sa listahan ng mga patay. In short, let me die. In short, kill me. Patayin mo na ako. Kung hindi mo rin lang patatawarin ang Israel. Now, yun po ang ibig sabihin ng Sefer. Pero kailangan natin maintindihan na may mga translation na ginamit yung the book of life. Na nabanggit ko sa inyo last week. Mapanganib po ang mga defective translation. Meron pong weak translation, meron pong defective translation, meron pong wrong translation. Hindi po sa kabuuan, kaya wala akong inaatake na particular na translation. May mga verses po na maganda ang pagkakasalin ng particular version, pero may mga versions na hindi po maganda ang pagkakasalin. Let me give you an example. Psalm 69 verse 28 from the New Living Translation. Look at this translation. Erase their names from the book of life. Don't let them be counted among the righteous. Ang pagkakasali ng New Living Translation, the book of life. Ang nagpatindi pa, nakakapital po yung B. Book. Nakakapital pa yung L. Life. Kaya parang ang dating sa bumabasa, ito yung tinutukoy na book of life. Translation lang po yon. Sa original Hebrew ay Sefer, hindi po nakakapital. And it's not even the book of life, a list of the living. Hindi po the list, a list. Listahan ng mga buhay. Kaya pag nawala ka sa listahan ng mga buhay, masasama ka sa listahan ng mga patay. Mapanganib po ang verse na to. Kung itong verse na to, gagamitin mo yung translation ng NLT on this particular verse without having to consider other translations, then you will begin to form a teaching, a belief, or a doctrine tulad ng na-form ng ilang mga pastors na ang pangalan eka sa Biblia ay nabubura sa aklat ng buhay. Now, let's go back to Exodus 32:32. But now, please forgive their sins. Sino po nagsasalita sa verse na ito? Moses. Sino po ang kausap ni Moses? Si God. But now, please, nakikiusap siya sa Diyos, forgive their sins. Whose sins? The sins of the Israelites. But if not, then blot me out from the book of the living. Sefer, the book of the living you have written. In short, kung hindi mo patatawarin ang mga Israelites, patayin mo na lang ako. Now, can we prove from the Word of God na mayroon pong incident na sinabi rin ni Moses na patayin mo na ako? At least mai-connect natin, yung pala talaga ang ibig sabihin ni Moses. Sapagkat hindi lang po minsan, it is other way of saying, kill me. Dahil nasabi niya na before, kill me. Sinasabi niya sa Diyos, patayin mo na ako. Let me show you. Numbers 11:15. Moses, again, talking to God. If you treat me like this, please kill me here and now. You see? Talagang
bukang bibig ni Moses, patayin mo na ako. Kasi hindi naman talaga madali magpastor ng 3 milyong membro. Approximately, more or less, ang mga Israelites ay 3 milyon nagmarcha from the land of Egypt going to the promised land. At siya ang pastor ng kongregasyong ito. Isipin po ninyo kung gaano namang kabigat ang responsibilidad na kaatang sa kanyang balikat. So sabi ni Moses, if you treat me like this, please kill me here and now. If I have found favor in your sight, do not let me see my own wickedness or my own ruin or my own misery. Kaya pag binalikan natin yung sinabi niya, kung hindi mo rin patatawarin ang mga Israelita, burahin mo na ang aking pangalan sa aklat. Ang ibig sabihin nun, aklat ng mga buhay. Hindi po yung aklat ng buhay. Yung aklat ng buhay, listahan po yun ng espiritual na buhay. Yun pong listahan ng mga nabubuhay, listahan po yun ng mga natural na nabubuhay. Sefer is the list of natural life. Yun pong the book of life, yun po yung listahan ng mga merong spiritual life, merong eternal life. Ang issue dito, heaven. Yung issue po sa Sefer, hindi heaven. Issue po ay earthly life or natural life. Now, anong naging sagot ng Diyos kay Moses doon sa kanyang pakiusap na burahin mo lang aking pangalan sa aklat ng buhay? Buhay, natural na buhay. Exodus chapter 32 verse 33. God said, no. Look at this. God said, no. Only those who have sinned, I will erase from the book of the living. Antindi. Antindi. Mga kapatid, kapag nagkasala, silang buburahin ko sa aklat ng buhay. I will blot out, look at this, of my book, the same Hebrew word, doon sa 32, Sefer. Pagdating po sa 33, Sefer. Meaning, parehas na reference ang pinag-uusapan. Parehas na listahan, parehas na libro. Yung tinutukoy ni Moses, listahan ng mga nabubuhay. Yung mga nagkasala ay buburahin sa listahan ng mga nabubuhay. Hindi po ito the book of life. Now, look at the verse again. The Lord replied to Moses, whoever has sinned against me, I will blot out. I will blot out. Tama. Nagbubura ang Diyos ng pangalan. Pero hindi po doon sa aklat ng buhay, kundi sa aklat ng mga nabubuhay. Did you get that? Ibig sabihin, talagang may mga namatay. Totoo ba sa panahon ni Moses, maraming mga nabura ang pangalan sa aklat ng mga nabubuhay? Oh, sure. You've got to be very sure of this. Doon lang bumaba si Moses, dala po niya ang 2 tapyas na bato at nadatnan niya ang kanyang bayan, ang bayang Israel, sumasamba sa ginintuang baka ng araw pong yun, 3,000 ang namatay. Not to mention, yung tagpo na sila'y nagreklamo sa tubig, sa pagkain, sa kanilang paglalakbay, naglabasan yung mga ahas at pinagtutuklaw ang mga tao at maraming namatay. Saan nabura ang kanilang pangalan? Sa listahan ng mga nabubuhay. Saan nalipat ang kanilang pangalan? Sa listahan ng mga namatay. Pero hindi po ito ang aklat ng buhay. Iba po yung ang aklat ng buhay. Sa Ingles, the book of life. Pag sinabi niyong the book of life, you are referring to spiritual life or eternal life. Pag sinabi mong a book of life or list of the living or book of the living, you are referring to natural life. Strangely, may mga pastor na hindi nakontento sa paggamit po ng Book of Exodus, which is hindi para sa atin, kasi under ng Mosaic Covenant, so agad ma-identify mo, hindi para sa atin yan. Ang verse lang yan ay exclusive lang para sa mga napapalob sa Mosaic Covenant, which is
the people of Israel. Pangalawa, gumamit din sila ng verse sa New Testament to establish the fact. But let me surprise you at the end, na yung ginamit nilang verse na akala nila magtatanggol sa kanila, yun po mismo yung kumakalaban sa kanila. Let me show you the verse. Revelation chapter 3 verse 5. He who overcomes will, like them, be dressed in white. I will never blot out his name from the book of life, but will acknowledge his name before my Father and his angels. Alam niyo kung paano nila ipinapaliwanag ang verse na ito? Matatawa kayo. Ganito nila ipinapaliwanag ang verse na ito. Babasahin yung teksto, tapos sasabihin, kita mo eka? Kita mo eka? Ano eka nakikita ko? Kita mo eka? Ang linaw eka. Ano yan ang malinaw? Kitang-kita eka. Yung mga nagtagumpay, ang pangalan hindi buburahin. Ang linaw eka. So, ibig sabihin, kung hindi ka magtagumpay, buburahin ang pangalan mo sa aklat ng buhay. Para wag mabura ang pangalan mo sa aklat ng buhay, kailangan mong magtagumpay. Paano? Kailangan mong mag-ikapo. Kailangan mong manalangin. Kailangan mong mag-ayuno. Kailangan mong ma-involve sa gawain. Kahit di ka marunong kumanta, sumali ka sa choir. Kahit di ka marunong tumugtog, sumali ka sa banda. Kahit di ka marunong kumanta, kumanta ka kahit walang tunog ang microphone. Basta ma-involve ka. Kailangan meron kang alagad na 12. Kailangan ikaw ay mainit, maalab, maapoy, naglilingkod. Kahit may pandemya, nagsisimba. Kahit kumulog, kumidlat, bumaha, nagsisimba. Kahit walang-wala ka na, nagbibigay ka. Yan ang mga nagtatagumpay. Look up here, look at my eyes. It sounds performance, isn't it? Kung hindi kayo maingat, huling-huli nyo na ang doktrina na ang kasiguruhan ng iyong kaligtasan para wag mabura ay nakasalalay sa iyong gawa. It is important to understand that is wrong. Why? Because our salvation is not based on our works. It is completely based on the finished work of Jesus Christ on the cross. Shout amen! Amen! So sabi ng pastor, conditional yan. Alin ang conditional? Pag magtagumpay ka, hindi burahin ang pangalan mo. Pero kung ikaw ay magtagumpay, hindi buburahin. So para wag mabura, anong kondisyon? Magtagumpay ka. Nilatag ko yung verse sa kanya. Sabi ko, pares naman tayo marunong magbasa. Parehas naman malinaw ang ating mata at baka mas malinaw pa mata ko sa iyo dahil ako'y may higit 50, hindi ako nagsasalamin. Ikaw nagsasalamin na. Tignan mo nga maigi. Meron bang nakalagay na if? Now, look at the text. Meron bang nakalagay na if? Wala. Ibig sabihin, hindi ito conditional. This is not conditional. Hindi sinabing kung magtatagumpay ka. Hindi po ito kondisyon sa mga magtatagumpay. Wala pong if. Huwag nating lagyan ng if kung walang if. Sa original, dinoble check ko, walang if. So this is not conditional. This is a statement of fact and affirmation to him who overcomes. Overcomes, present tense. So hindi ito kondisyon ng performance that will be weighed in the future. Hindi ito performance na titimbangin sa hinaharap para masiguro ng pangalan mo'y huwag mabura sa aklat ng buhay. So what is the problem here? Let me ask you this question. Are you a loser? That's why you are so afraid that your name will be erased? Ikaw ba'y talunan, kaya nervyos na nervyos ka? Hindi ka ba nakakapag-pray araw-araw? Hindi ka ba nagbabasa ng Bible? Hindi ka na ba nagsisimba mula na nagpandemya? Ikaw ang kausap ko, nanonood sa broadcast. May higit 1 taong ka nang hindi nagsisimba. Naninervyos ka ba ng pangalan mo'y mabura-bura na sa aklat ng buhay?
Tulad ng iniisip ng iba, matagal ka nang hindi nag-o-offering. Dumadaan na lang sa iyong offering cloth, pero hindi ka na naghuhulog. Kinakabahan ka na baka nabura na ang pangalan mo sa aklat ng buhay. Are you a loser? Do you have your own victory? Meron ka bang sariling tagumpay? Is it your own victory or are we talking about Christ's victory? Kasi kapag pinag-uusapan natin ang sarili nating tagumpay, mga kapatid, talagang manervyos ka sapagkat tinimbang ka, laging kulang. Kulang ka sa panalangin, kulang ka sa bigay, kulang ka sa activity, kulang ka sa involvement, kulang ka sa serbisyo, kulang, laging kulang sapagkat yung ating performance ay hindi po perfect. With this, at the back of your mind, kabado ka na. Naku, tinatanong ng iba, nandun pa kaya ang pangalan ko sa aklat ng buhay? Nakasulat pa kaya? Hindi na ako nakakapagsimba. Kung magsimba man ako, late pa. Late na, natulog pa. At nung magising, hindi pa tapos, umalis na. Delikado ito. Na ang tanong, mga kapatid, ano ba pinag-uusapan natin? Tagumpay mo o tagumpay ni Kristong ibinigay sa iyo? Dahil kung tagumpay mo, nais kong sabihin, hindi man lang naisulat ang pangalan mo sa aklat ng buhay dahil walang buburahin dahil kahit kailan hindi naisulat. Pero pag pinag-usapan natin ang tagumpay ni Kristo na ibinigay sa atin, tayo po'y higit pa sa mananagumpay dahil kay Kristo. Amen! Let me give you the verse. 1 Corinthians 15:57, the Apostle Paul writes, "But thanks be to God. He gives us the victory." Gives, present tense. Not He will give us, He gives us. When? Right now. Ano po yung word na overcomes sa Revelation 3:5? Present tense. It is the present condition. It is a present statement of fact that you are an overcomer. When? Right now. Not because of your own work, but because of the finished work of Jesus Christ on the cross. You are an overcomer. Shout amen. But thanks be to God. He gives us what? Come on, look at the verse. He gives us what? He gives us the victory. How? How did Christ give us the victory? Through our Lord Jesus Christ. The word victory comes from the Greek word Nike. Sa English, Nike. Now you know. Did you get the message? Greek, Nike. English, Nike. Give the Lord a clap of praise. Amen. Amen. Now look at the verse. He gives us Nike. He gives us Nike. He gives us Nike. Binigay. Hindi ka lumaban para magkaroon ng Nike. Did you get that? Siya ang lumaban. Tinalo niya ang kaaway doon sa krus ng Kalbaryo. At nung manalo siya, inabot niya sa atin ang kanyang tagumpay. Kaya sa harap ng Diyos, tayo ay mga tagumpay. Shout amen! Shout amen! Paano ibinigay ang tagumpay? Sa pamamagitan ni Kristo. Sa pamamagitan ng gawa mo? Sa pamamagitan ng pagbibigay mo, sa pamamagitan ng pag-aayuno, sa pamamagitan ng pagdadasal ng paulit-ulit, sa pamamagitan ng pag-anib sa simbahan, sa pamamagitan ng inyong pastor, o sa pamamagitan ng inyong obispo. Mali. Ang ating tagumpay ay sa pamamagitan lang ni Kristo, si Jesus, at ang kanyang tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. Shout amen!
Now, having said this, are we overcomer right now? Yes, right now, right now. You are an overcomer right now. Hindi mananalo pa lang, panalo ka na. Regardless of your personal performance, pag tinignan ka ng Diyos Ama sa punto de vista na siya'y nakatingin sa iyo, ang nakikita niya sa iyo ay ang tagumpay ng kanyang anak, kaya ikaw ay tagumpay sa harap ng Diyos. Amen. Kaninong pangalan ang hindi buburahin? I like this. Kaninong pangalan ang sinabi niya, I will not blot out His name. Ang pangalang yon ay pangalan ng mga nagtagumpay. Ikaw ba'y nagtagumpay? Dahil kay Kristo, sigurado ang pangalan mo hindi buburahin. Amen. Romans chapter 8 verse 37. The Apostle Paul writes, no, in all these things, we are more than conquerors. R. Present tense ba yung R? Hindi sinabing we will become more than conquerors someday. No. It is right now. Remember, he who overcomes, Revelation 3:5, present tense. He gives us the victory, present tense. We are more than conquerors. Present tense? Come on, present tense? R is present tense. We are more than conquerors. What are we right now? Come on, let me hear it from you out loud. What are we right now? How? Wow, kanina rin through Jesus Christ. Consistent po ba ang message ng Bible ng ating tagumpay ay sa pamagitan lang ni Kristo? Yes. Yung pong conqueror, ang Greek word na ginamit po dyan, hupernike. Sa English, super Nike. Hihihi. So hindi ka lang Nike. Super Nike. Now, put it this way. Not only Nike, but Huper Nike. Sabi ni Apostol Pablo, we are, right now, right here, regardless of what you feel. This is not a matter of feeling. Maaaring ang pakiramdam mo ikaw ay talunan. Maaaring sa pakiramdam mo ang puso mo'y sugatan sa dami ng mga sithayo ng buhay na iyong kinakaharap. Pakiramdam mo ikaw ay nanlulumot hinang-hina sa dami ng problemang iyong kinakaharap. Hindi ka talunan sa harapan ng Diyos. Ikaw ay higit pa sa mananagumpay dahil kay Kristo. Si Kristo ang iyong tagumpay. Si Kristo ang iyong tagumpay. Shout amen. Now, this is very important. Sabi ni Apostle Pablo, in all these things. Ano yung tinutukoy niyang in all these things? Pag binasa niyo yung context sa verse 35 and 37, 36 bago nag-37, maliwanag makita niyo tinutukoy niya ay ang mga tribulations, afflictions, and trials in life. Kasama doon ang pandemya. Sa gitna ng pandemya, higit ka pa sa mananagumpay. Whoa! Shout amen! Shout amen! All these things refers to all trials and tribulations in life. Tandaan mga kapatid, hindi tayo nananalangin para magtagumpay. Hindi tayo umaasa para maging matagumpay. Tayo po'y matagumpay na. Taas sa kamay ng mga higit pa sa mga mananagumpay. Come on, raise your hand, raise your hand. Give the Lord a clap of praise. Hallelujah. Shout amen. 2 Corinthians chapter 2 verse 14, but thanks be to God who always leads. Present tense na naman. Consistent si Apostle Paul. Sabi ni John sa Revelation 3:5, he who overcomes. Present tense. Sabi ni Apostle Paul, mga kapatid, he gives us the victory. We are more than conquerors. Dito sabi niya, thanks be to God who always, not sometimes, not many times, always leads us in triumphal procession in Christ. Ano po yung triumphal procession? Victory parade. Victory parade. Sa Tagalog, parada ng tagumpay. Pag may nagtagumpay po ba, may parada? Ipinaparada po ba yung mga nagtagumpay?
Alam niyo po ba sa parada ng tagumpay, kung sino nasa dulo ng parada, yun pong mga natalo. Yung mga bihag, yung mga hindi namatay sa digmaan, sila po'y pinuputulan ng tenga, sila po'y pinuputulan ng dalawang hinlalaki sa kamay at sa paa. Ito po, mga kapatid, ay tinutuhog at ginagawang kwintas. At sila po ay ipinaparada sa buong kaharian upang ipakita ng mga ito'y kanilang tinalo at ang mga nagtagumpay ay nasa unahan. Mga kapatid, nang si Kristo'y manalo sa krus ng Kalbaryo, tayo po ay isinama sa parada ng kanyang tagumpay. Yes. Amen. Ang nasa hulihang bahagi ng parada ay ang mga tinalo ni Jesus. Ano ang mga ito? Kasalanan, kahirapan, karamdaman, kamatayan. Lahat ito ay tinalo na ng Panginoon. Kasama ang diablo nasa dulo ng parada. At si Jesus ang nasa unahan ng parada. Kasama tayo, mga higit pa sa mananagumpay. Amen. Amen. Hooper Nikkei. Super Nike. Can you shout amen? Amen. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Amen. So ikaw ba'y talunan o higit pa sa mananagumpay? Ikaw ba'y talunan o ikaw ay mananagumpay? Are you a loser or a winner? Everybody shout, in Christ I am a winner. In Christ, I am a winner. Come on, louder. In Christ, I am a winner. You are not a loser, yaya. You are a winner in Christ. Palakpakan si Lord. Amen. Amen. Shout amen. Amen. My question is, are you in Christ? Amen. Now look at the verse. Who always leads us in triumphal procession in Christ. Ang kasama lang sa parada, yung na kay Kristo. Ikaw ba'y na kay Kristo? Look at the next line. And through us spreads, again, present tense, spreads everywhere the fragrance of the knowledge of Him. Humahalimuyak ang bango ni Kristo sa iyo. Di ba minsan, kapag ikaw ay naakap sa mabango, yung bango humahawa sa iyo? Amen? Lalo na pag ikaw ang inakap ng mabango. Yung bango humahawa sa iyo. Nung inakap tayo ni Kristo dahil sa kanyang tagumpay, yung kanyang bango humahawa sa atin. Kaya nawala yung alimoom. Nung wala ka pa kay Kristo, pabango ka ng pabango. Pero ang baho mo pa rin. Sapagkat yung amoy ng kasalanan ang umaamoy sa iyo. Pilit mong pinababangong yung sarili sa pamagitan ng edukasyon, sa pamagitan ng sasakyang minamaneho mo, bahay na tinitirhan mo, damit na sinusuot mo, alahas na nilalagay mo, sarap ng pagkain, nagmamantika ang nguso mo, pero mabaho ka pa rin dahil sa kasalanan. Itong mabuting balita para sa iyo na nanonood sa broadcast na ito. Hindi aksidente ito. Mahal ka ng Diyos sa araw na ito. Bigyan mo ng pagkakataon si Jesus, babango ka sapagkat ang bango ni Kristo ay mababasa iyo dahil pinatawad na ang iyong kasalanan. Ikaw ay mahal ng Diyos. Shout amen. Now, Bishop, paano mo na siguro na yung bango ni Kristo ay humawa sa atin? I am sure. Look at the next verse, verse 15. For we are to God the aroma of Christ. Tagalog, tayo ang bango ni Kristo sa Diyos. Ibig sabihin, kung anong amoy ni Kristo, siyang amoy natin sa pang-amoy ng Diyos. Tatanungin ko kayo, mabango ba si Kristo sa harap ng Ama? Anong sabi ng Ama? This is my beloved Son, in whom I am well pleased. Ano po ang sabi ng Panginoon Kristo sa John 17? Kung gaano tayo kamahal ng Ama ay kung gaano kamahal ng Ama ang kanyang anak. Ibig sabihin, mahal na mahal ba ng Ama ang kanyang anak?
Mahal na mahal tayo ng Diyos dahil kay Kristo. Shout amen! Amen! Now look up here. Kailan sinabi ng Ama na mahal niya ang kanyang anak? Bago nagsimula ang gawain ni Kristo. Matthew chapter 3. Before the ministry began. Bago nagsimula ang gawain ng Panginoon, nagsalita na ang Ama, "This is my beloved Son." In short, ang pag-ibig ng Ama sa kanyang anak ay hiwalay sa performance ng anak. Wala pang preaching, wala pang teaching, wala pang healing, wala pang miracle. Sabi ng Father, "This is my beloved Son." Sabi ng John 17, kung gaano kamahal ng Ama ang anak, ganun tayo kamahal. Ibig sabihin, kung anong pag-ibig ng Ama sa kanyang anak, ganun ang pag-ibig sa atin. Ang pag-ibig ng Ama sa kanyang anak, hiwalay sa performance. Ganun din sa atin. Ang pag-ibig ng Ama sa atin ay hiwalay sa ating performance. Mahal tayo ng Diyos! Amen! Jesus loves me. This I know, for the Bible tells me so. Huwag mong hayaang magsinungaling ang mundo sa iyo na hindi ka mahal ng Diyos dahil sa pandemya. Hindi ka mahal ng Diyos dahil meron kang problema. Hindi ka mahal ng Diyos dahil meron kang karamdaman. Ang totoo, sa gitna ng pandemya, sa gitna ng problema, at sa gitna ng iyong karamdaman, gusto kong sabihin sa iyo, mahal ka ng Diyos sapagkat sa araw na ito, pinagaling ka na ng Panginoon, pinagpala ka na at pinaburan ng Panginoon. Shout amen! Revelation chapter 3 verse 5 again, he who overcomes. Tayo ba ang tinutukoy ng verse? Come on, look at the verse again. He who overcomes. Tayo ba ang tinutukoy ng verse? Yes, hiwalay sa iyong performance. Ang iyong tagumpay ay si Kristo. Look at the verse. He who overcomes. May tatlong pangako sa mga nagtatagumpay. Remember, kaya ka nagtatagumpay dahil kay Kristo. Say amen. Unang pangako, mga kapatid, sabi po sa Bible, like them, be dressed in white. Look at the second promise. I will never blot out his name from the book of life. Pangatlong promise, I will acknowledge his name before my Father in heaven. Tingnan niyo yung pangalawa. I will never blot out. Yung pong word na never, sa original Greek, omei. Nabensi ko po sa inyo maraming beses. Hindi madalas ginagamit ang omei. Ang o, not. May, not. Pag pinagsama mo, not. Ginagamit po yan sa Greek double negative to highlight and emphasize the negation. Para bigyang diin. Never, ever. Sa Tagalog, hindi. Kaya walang tsansa na mabura ang pangalan mo sa aklat ng buhay sapagkat ikaw ay higit pa sa mananagumpay dahil sa tagumpay ni Kristo. Shout amen! Ikaw ay dadamitan ng damit na puti. Hindi buburahin kahit kailan ang pangalan mo sa aklat ng buhay. At ang iyong pangalan ay kikilalanin sa harap ng Ama at ng mga anghel. Kanino pangako ito? Ito'y pangako sa mga nagtatagumpay. Ang tanong ko, ikaw ba'y nagtatagumpay? Yes, sapagkat ang tagumpay ni Kristo ay ibinigay sa iyo, ikaw ay super Nike. Everybody shout, I am super Nike. One more time. Walang anak ng Diyos na talunan. Palakpakan si Lord, walang anak ng Diyos na talunan. Amen. Ang tagumpay mo hindi sinusukat ng tao, ang tagumpay mo hindi sinusukat ng simbahan ninyo, ang tagumpay mo hindi sinusukat ng pastor ninyo, lalo na ng mahigpit na obispo ninyo. Ang tagumpay mo ay sinukat na ng Diyos, sakto, sapagkat ang tagumpay ni Kristo ay ang iyong tagumpay. Pinangako ng Diyos sa iyo, hindi ko buburahin ang pangalan mo sa aklat ng buhay, sapagkat ikaw ay higit pa sa mananagumpay. Palakpakan si Lord. Amen. Amen. Now look at the question. Can your name be erased from the book of life? Oh, give me the answer with affirmation.
Ika nga, may diin, may lakas, sigurado, walang pag-alinlangan. Let me ask you the question again. Can your name be erased from the book of life? Never, ever. Hinding, hindi. Tagalog, hinding, hindi. Walang tsansang mabura. Ipinangako na yan sa mga magtatagumpay. At tayo po'y mga nagtagumpay dahil kay Kristo. When did God write your name in the book of life? It is important. Kasi alam niyo po ba mga kapatid, na may mga tao nagsasabi sa iyo, nabura na ang pangalan mo, nabura na ang pangalan mo sa aklat ng buhay. Hello? Paano mong naramang nabura, hindi mo naraman na ito'y nasulat? Ulitin ko. Paano mo naraman na nabura, hindi mo naraman na ito'y nasulat? Para sa mga hindi Hapon, paano mo nalaman na ito'y nabura? Hindi mo man nalaman na ito'y nasulat. Kaya tanong, when did God write your name in the book of life? Next week. Give Him praise. Amen. Amen. What is the big idea? The big idea in Christ, my name is indelible in the book of life. Come on, shout it out. In Christ, my name is indelible in the book of life. Sa Tagalog, ang aking pangalan hindi mabubura sa aklat ng buhay dahil ako'y nakay Kristo. Taas ang kamay ng mga nakay Kristo. Come on, raise your hand. Palakpakan si Lord. Amen. Of course, we do not want to end the broadcast without giving the most blessed opportunity to receive Jesus today and be saved. You who are watching this broadcast, I ask you, receive Jesus and be part of the group of more than conquerors through Jesus Christ our Lord. Masama sa grupo, samahan, at mga lupo ng mga mananampalatayang hindi mabubura ang pangalan sa aklat ng buhay. Dahil higit pa sa mananagumpay dahil kay Kristo. If you want to receive Jesus today, taas natin ang ating dalawang kamay. Raise your both hands. Tayo po'y mananalangin. Sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Hesus, ako po'y makasalanan. Hindi ko kayang iligtas ang aking sarili. Ako'y mapapahamak ng hiwalay sa iyo. Narinig ko po ang mabuting balita. Ako po'y naniniwala. Tinatanggap kita sa aking puso bilang aking Panginoon at aking tagapagligtas. Salamat po, pinatawad mo na ang aking mga kasalanan. Isinulat mo na ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ako na lang po mananalangin. Ama, sa oras na ito, itinataas ko po sa harapan ng sino mang sumunod sa panalangin ng pagtanggap. Salamat po sa katiyakan ng kaligtasan ng aming pangalan nakasulat sa aklat ng buhay. Kailanman ay hindi mabubura. Maraming salamat po. Pinagkakatiwala po namin sila sa iyong kagandahang loob na sila'y lumago sa biyaya at sa bagong natagpuang pananampalataya. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, tayong lahat ay magsabing, Amen. Palakpakan si Lord. Amen. Ihanda po natin ang ating mga sarili. Tayo po'y darako sa banal na komunyon. Para sa mga nanonood sa broadcast po na ito, kunin po ninyo ang inyong communion elements. Let's do this together, mga kabiyaya. Hawak-hawak po natin ang pinakamakapangyarihang simbolo ng tinapos na gawa ng ating Panginoong Hesukristo. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ngayon naman ay binibigay ko sa inyo nang gabing siya'y pagkanuloy dumampot siya ng tinapay. Kanyang pinagpira-piraso at kanyang sinabi, ito ang aking katawan na pinagpira-piraso dahil sa inyo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin.
Gayun din naman matapos maghapunan ay kanyang hinawakan ng saro at kanyang sinabi, ito ang saro ng bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Atin po itaas ang atin po dalawang kamay at sumunod po tayo sa panalangin ito. Aming Ama, maraming salamat po sa aming Panginoong Hesukristo. Panginoong Hesukristo, maraming salamat po sa iyong banal na dugo na iyong itinigis sa krus ng Kalbaryo. Dahil po dito, lahat ng aming kasalanan ay iyon ang pinatawad. Maraming salamat po sa iyong katawan na nabugbog at nasugatan. Dahil po dito, lahat ng aming sakit ay iyon ang pinagaling. Gaya ng nasusulat sa iyong mga sugat, ako'y magaling na. Ako'y naniniwala. Ako'y magaling na. Aking idinideklara, ako'y magaling na. Ako'y malusog, malakas, masigla, pinagpala, pinaburan, at mabubuhay ng mahaba. Sa pangalan ni Jesus, maraming salamat po, Banal na Espiritu, sa iyong kapahayagan sa mensahe ng biyaya. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, Amen. Amen. Palakpakan natin si Lord. Amen and amen. Sabay-sabay, ano po ang ating big idea? One more time, out loud. In Christ, my name is indelible in the book of life. Last of all, let me speak to your heart. I'm talking to you who are watching this broadcast. If this broadcast has blessed you, and if not, asking too much, I would like you to bless this ministry with your love offering, so that together we can reach the world with the message of full grace. And from the bottom of our hearts, we say, thank you for giving to the Lord. We'll see you next Sunday. Of course, on-site and online. Ako po si Bishop Emmy, kasama po si Pastora Joe at ang kabuuan ng The Lord's Community at EMI Broadcast. Maraming thank you, mga kabiyaya. Stay a bit for more announcement. Stay safe, stay blessed, stay connected. Always remember, in Christ, you are Charito!